kung hindi sana naging sugapa, ikaw, Erich, Erich Sylvester Stallone, kung hindi ka kasi sana naging sugapa, Erwin, kasi wala sanang mangyayaring ganito. Hindi sana magre-report yung mga kakilala ninyo at mga kaibigan ninyo about sa nalalaman nila. Kasi ako wala naman, I don't have time para i-google or alamin ang buhay ng may buhay. I don't have time. Ang aking lang dito, ang aking concern ay yung Pilipino, yung taong bayan kasi inappoint ka Erwin Tulfo, inappoint ka. At nagpa-appoint ka without renouncing your fake naturalization, according to the documents na ipinakita ko, and without surrendering your passport. Yun yung naging problema, Erwin. Try ko makipaghinahon ngayon kasi, alam ko naman na mga yak-iyak ka, yung tapang nyo yung mga Tulfo, naiyak-iyak pala kayo. Kasi, alam ko na yung mga iyak-iyak na yan mga drama-drama yan mga emotional appeal. Ulitin natin, Erwin, ha? Wala kaming pakialam kung nag-TNT ka at yun ang nagbuhay sa iyong mga pamilya. Kasi ang dami mo namang mga na-jauntisan, di ba, na mga girlaloo. At actually, yung pag-uusapan nating girlaloo na nandito sa California, we'll talk about that later, wala dun sa wala dun sa personal data sheet mo o sa personal information mo na isubmit mo sa committee on what do you call it? Not appropriation. Committee na kung saan ay ikaw ay appoint, committee on appointments, wala doon yung papeles mo. Pasensya na kasi kagagaling ko lang ng meeting 6 a.m. Medyo I'm trying to ino-organize ko yung brain cells ko. Okay, organize natin yung brain cells. Ito kasi yung problema Maharlika, silipin mo rin si Rafi. Diyos ko, ang dami, Agnes Curia. Tsaka na yan. Okay, si Erwin muna kasi may bago tayong report. Ulit-ulitin natin, sumasaludo ako sa mga palangga ko na sa Amerika na hanggang ngayon, undocumented pa rin sila, pero lumalaban sa buhay at pinapakain yung nagpapadala dyan sa Pilipinas. Wala akong problema dyan, tol. Tol Erwin, ang naging problema kasi, nagsinungaling ka, naging greedy ka, can you believe that? Based dun sa mga dokumento, yung mga kapapasok lang po, panoorin nyo na lang yung ibang vlog ko about Erwin kasi meron pang paulit-ulit na. Imagine mo, Erwin, nagpa-appoint ka, ang sabi ko nga dun sa common friends natin, ang problema kasi, dapat nung sinabi na ni Bangag nung May na i-appoint ka, nag-renounce ka na ng peking naturalization mo. Okay? Mamaya pag-usapan natin ng denaturalization at kung ano pa. Tapos, at dapat, sinurrender mo na yung blue passport mo. Ang naging problema kasi sa'yo, hindi yung pagiging TNT mo Ang naging problema, naging ganid ka Kasi, sabi nga ng ating mga nakakakilala sa'yo, imagine mo, September 2022, nag-apply ka ng G2 visa. Kasi yun ang gusto mong gamitin. Cabinet Secretary to nagsabi sa atin. Okay? G2 visa para hindi lang nila malaman yung ikinukubli mong lihim na ikaw ay US passport holder katulad ng asawa ni Tony Gonzaga, ulitin ko, na si Paul Soriano, na inappoint din ni Bangag bilang isang Amerikano. Di ba? So, ang dami talagang kasalanan ni Bangag. Kaya tama talaga, si Attorney Vic Rodriguez, okay? Si Attorney Vic Rodriguez, na kapag siya ay naging senador, ay ibabalik niya at magpapanukala siya ng gurgur sa mga plunderer, sa high crimes at kung ano-ano pa. Yes, okay? So tama talaga itong si Attorney Vic Rodriguez na dapat jitayin. Hindi lang dapat jitay. Kung ako lang, Attorney Vic, pipinuhin ko ng bonggang-bongga yan. Gagawin kong sisig yung mga buwaka ng Genimis na yan. Mabait pa yan si Attorney Vic. Okay, here we go. Are you ready for the pasabog? Mga kababayan, ang daming nag-message sa akin na mga nakakakilala kay Erwin. Mga pictures and everything. Pero available naman sa social media. Okay, magsimula tayo dito sa mensahe ni Palangga. Alright. Okay?
Okay, sabi ng ating, ng kapitbahay kasi nila 'to, actually etong nag-message sa atin, siya ay kapitbahay, kapitbahay mo, kapitbahay ni Erich. Okay. Ay naku, asan yung mahiwagang baraha natin? Parang wala tayong mahiwagang baraha ngayon. Okay, wala tayong hula ngayon kasi mukhang marami din pag-uusapan. Ngayon, mga palangga, unang-una, ang sinasabi ng ating ano dito, ng ating palangga na nag-message, Miss Maharlika, ni-revoke lang yung kanyang citizenship, ay yung kanyang US passport. Hindi pa niya, sabi nga, hindi pa niya na i-surrender o hindi pa siya na denaturalized. Trabaho na ng Department of State yon at ng USCIS kung ano pa man. For now, ang pag-uusapan natin yung di umanong bahay na binili ng cash. Okay? Ng cash sa Porter Ranch, California. Okay? Ngayon, mga palangga, dahil hindi naka-declare yung kinakasama or asawa ni Tulfo, si Mrs. Tulfo dito sa California, okay? Na ayon sa ating source, na maaring itong si Erwin Tulfo ay kasal, si Erich Sylvester ay kasal pa dito sa kanyang asawa sa Amerika. Kasi ang dami talaga niyang inasawa ng bonggang-bongga. Ngayon, balikan lang natin ang mga eksenang kaganapan, yung una kong in-expose sa inyo tungkol sa kanyang, okay, here we go, sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ayan, ito. Ito ang pag-ibig kasi ni Erich. Okay? Ang pag-ibig ni Erich, sabi dito, subject official declared. Itong dokumento na itong na binabasa natin, galing po ito sa Congress na isinabmit ni Erich as profile and investigation report. Okay, sinabmit ito yung pinag-usapan nila sa executive session. Alright, sabi dito, another official, not another, subject official declared, which is Erwin, that he has 10 children, okay, from several women. Dami, no? Sana all. Dami. 3 were born from his marriage with Rizalina Aquino, public naman yan, of San Fernando City, Pampanga. Okay, they reportedly got married when he was still in college in the 1980s and have been living separately from each other since 1997. Okay. Said 3 children are reportedly all professionals and living with their respective families based in San Francisco City, Pampanga, and Germany. He reportedly has 3 grandchildren from 3 children. Another 4 children, tatlo na yun, di ba? Another 4 children were born out of wedlock from his cohabitation with Filipinas Zingapan of Olongapo City, Zambales. Eldest and only son is a BS Information Technology. Ang gaganda ng mga pinag-aralan. Graduate in San Beda College, Manila. Second eldest daughter is a junior mass communication student of the Adamson University. Another daughter is culinary arts graduate of De La Salle, of St. Benilde, in Manila, while the youngest daughter is a graduate of theater arts of the University of San Francisco, California. Diba? Ganyan mga pronunciation ng mga yan. Parang feeling slang, diba? Tagayahin natin. His 2 other children were the products of his cohabitation with Karen Padilla. Okay? Or Padilla. Slang, diba? Karen Padilla of Quezon City. Elder of the 2 is a BS in journalism student and at the Fordham University, ngongo ako, di ba? In New York, USA, di ba? Ganun yung mga pronunciation. In USA, this is Ben Tulfo. Alright, di ba? Ganun yung mga bigkasan ng mga slang na mga, yung mga bigkasan ng mga identity, thieves. Okay. Alright, likewise, has a son with Vanessa Ira of Camarines Sur, yung Bisaya, who is a grade 4 student
student of De La Salle University, Green Hills, San Juan. All right, sources disclose that officially, pasensya na kayo malabo matanlola nyo kailang bagong salamin. Kailangan ng bagong antipara, Arwin. Baka naman. As financially supported all his 10. Okay, here's the missing link. So yung naibigay sa atin information, wala dito ang pangalan ng allegedly asawa ni Erwin Tulfo na si S. Tulfo. Okay, S. Hanapin nyo lang. I-comment nyo dyan kung kakilala ninyo. So ito si Mrs. Tulfo, may mga pictures sila, for sure may magko-comment dyan, na they're really sweet until 2023. May mga pictures talaga ng kabog na kabog sa banga. Sinad sa akin, hindi ko lang sila maipakita kasi may mga bagets. Okay, may mga bagets dito. Pero i-describe ko sa inyo, mga kababayan, okay, ang mga pictures. Okay, wag na muna yung mga pictures kasi ano yan may mga bagets. Pero ito na lang muna. Dito tayo sa bahay. Mga kababayan, according to our source, sa kabila ng pagsabi ni Erwin Tulfo, ni Erich, na ibenta ko na lang daw ang kayamanan ko at itulong ko, bakit kaya hindi natin siya i-urge, i-encourage? Bakit hindi kaya ibenta yung mga properties mo dito sa Amerika? Kasi wala ka naman, ako naman, wala eh. Ano lang ako dito, simpleng mamamayan. Alright? Simpleng mamamayan lang ang lola ninyo dito. Wala akong $1 million, even $10,000 wala ako eh. Punyetang buhay ito. Ay, nako. Ito, Erwin, napag-alaman. Actually, ang daming information, may mga cases and everything, pero I cannot discuss that right now. Pag-usapan natin yung bahay kasi, alam mo yun, ang dami kong ginagawa sa buhay, kung ano-anong mga send nyo sa akin. Ano ba yan? So napag-alaman natin, mga kababayan, according sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika, na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay, wag na natin sa bigyan wag natin ibigay yung address kasi baka naman lusubin nyo, mahirap na yan, di ba? Basta nasa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay? Napag-alaman sa ating investigasyon na sinend ng ating kapitbahay ninyo. Di umano ay bumili ang asawa, ang certain wife, kasi ang daming wife, hindi natin alam. Pero ito, pangalanan natin ng Mrs. Tulfo. Bumili ng bahay noong December 20, 2021. Binabasa ko po yung documents. And I hope people will post, i-comment nyo na lang dyan later. Ngayon, 2021, at ang bahay ay cold cash. Binili. Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million, exact price, 510,000. $1,510,000 US. At ang value actually ngayon, more than 1.6 million. Kaya estimated value right now is, to be exact, is 1.673. Ngayon ang question natin, mga hitad, okay? Kaya natin ito mga information dito na in-email sa atin ng bonggang-bongga. Alam nyo, ganito, bigyan ko kayo ng clue para makita nyo itong mga dokumento. Kasi public document ito. I-google nyo sa people search or ito, makikita nyo to in Intellius. How do you pronounce this? Intellius? Okay. Mag-google mo to. Erich Sylvester Tulfo. Makita mo na itong mga bahay-bahay na ito. Here is the thing. Wala namang problema yun eh. Actually, ang daming problema. Kasi pagsisimula natin sa fraud na pag-acquire ng citizenship and everything, so pero mag-focus tayo sa bahay. Ito yung malupit. According to your kapitbahay, ito daw yung girlalo mo, basta si Mrs. Tulfo. Hindi natin alam kung sino sa kanila kasi ang dami, pero wala siya dito sa personal data sheet. There we go. Mga congressman dyan, mga buwakan ng ina, ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. Ang trabaho ni Mrs. Tulfo dito sa Amerika, makaka-relate kayo dito, ay CNA, Certified Nursing Assistant. Yung mga Certified Nursing Assistant po,
maliit lang ang sweldo niyan. Nung ako ay dumating dito, may mga nakakilala ko mga CNA, $12 lang yan eh. $12 lang ang sweldo, nababali pa yung mga likod eh, ng bonggang-bongga. So ngayon, itong babaeng ito, na according to our source, na kinakasama, asawa, pinakasalan, we don't know kasi hindi ko hawak ang marriage contract nila. Pero ayon sa ating puting ahas na kapitbahay nila, eto sila'y kasal. Ang dami talagang kalensyan to. So ngayon, ang question ko, kaya ko sinasabi, ang certified nursing assistant ay tumatanggap lang ng $12 nung ako ay kararating lang. I don't know ngayon, baka 20, 25, depende. License lang siya, caregiver. Sabi ni Glenda Tasher, walang problema sa caregiving. Diba? Nung bago ako sa Amerika, yan trabaho ko, tindera, wala tayong problema dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, magkano yung tinatanggap niyang sweldo. Kung CNA ka, ang mga nurses nga dito, even may mga palangga ko, di ba? Wala silang 1.5 million na magbabayad ka ng bahay na cold cash. Saan ka kukuha ng ano yan? Kahit sabihin mo pang $50 per hour ang sweldo mo as a nurse. May nurse ba dito ngayon na nasa Amerika o nasa Europa? Hindi ka. Saan ka kukuha ng 1.5 million na pangbayad, cash? So, ang sabi ng ating kapitbahay nila pala, Miss Maharlika, ito lang itanong mo, saan kaya nanggaling yung 1.5 million US dollar na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021? Ang sabi pa nga sa tatlong mensahe sa akin, kahit ugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. That's true. Why? Even nagsusweldo ka, $50 per hour. Kukomputin natin, ha? $50 per hour. Minus tax pa yan, Day. Okay? 50, tapos 12 oras na nagtatrabaho. Okay, that's 600 a day. So, kunyari, ilang oras ka? 4 days? 5 days lang kunyari. 5 na, marami na yan. Okay, sir, you're earning $3,000 US dollars a week. Oh, ano na yan? Nilakihan na natin, ha? Nilakihan na natin. Times 4, equals sumusweldo ka ng $12,000 US dollars. Kung sumusweldo ka ng $12,000 US dollars, syempre may kotse ka, may pamilya ka, may remittance ka sa Pilipinas, yung kuryente, yung tubig, mortgage, kung ano-ano pa, whatever, ganun-ganun. There's no way na makakaipon ka ng 1.5 million US dollars at bibili mo ng bahay. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Mrs. Tulfo. At dito sa litratong ito, na available ito online, hanapin nyo na lang. The reason why hindi natin pinapakita kasi nire-report tayo ng mga buwakan ng inang yan. Okay? So, ayun, tsaka may bagets kasi. Okay? Ito picture, magkasama sila nitong ni Mrs. Tulfo noong 2014. Okay? 2014. Ayan. Noong 2023, June 24, magkaakbay, magkayakap, hanapin nyo yung Facebook nakita dito yung, ewan ko sa ano-ano nila to, si Celia Aquino, Celia Aquino, nasa Facebook ni Celia Aquino, naka-public naman ito, nandito yung mga pictures na ito, tapos talagang sweet, sweet love, honey boom boom. Okay, so 2023, ayan, okay. Kasama na naman niya ito, sabi dito ng nag-comment, I don't know kung kaano-ano na to, June 26, 2023. Ayan na yan, nakaibangag na nakaibangag na si Erich Gonzalez. So glad to be reunited with this amazing couple. Thank you for all the love and support. God bless you. Tapos magkasama itong si Erich at yung kanyang misis daw. Kasi nga sa dami ng misis, hindi natin alam. Okay, so ayan yung mga pictures and everything. Ayun, tapos itong isa 2015. Noong 2015, umattend ng kasal ewan ko, anak siguro nila to, si Erich at saka yung jowa niya, I don't know, yung asawa niya, which is ang dami kasi. Oh my God. Ayan. Okay, ang dami mga picture na kasama ni Erich itong girl lalo na to. Ang dami nga niyang girls. Alam mo, wala naman akong pakialam kung marami siyang girls. Hindi ko na ano yun eh. Hindi na natin problema yun kung marami siyang girls. Pero ang problem kasi, mga kababayan, ang INC hindi magpapagamit sa mga taong mapagsamantala, sabi ni Eric John Reynoso. Yes, shout out sa ating mga palagang INC, January 13. Ay nako, meron tayong
mukhang gustong i-hijack ni Lisa Tanas yan. I'll talk about that later. Pero focus tayo dito kay Erich. Okay, Erich, alam mo nga ako sa'yo, mag-concede ka na. Huwag mo nang lokohin ng Pilipino. Hindi, alam mo na hindi ako naninira, Erich. 'Di ba? Sabi ko nga sinusuportahan kita eh.